The ASEAN community is highly integrated, competitive, and innovative. The ASEAN aims to develop a regional economy that supports sustained high economic growth by increasing trade, investment, and job generation. The ability to respond to global trends and international standards enable the region to advance a single market agenda through a more seamless movement of investment, skilled labor, and deeper integration in trade and services. It is a community that promotes productive growth with enhanced micro, small, and medium enterprises that will make the region more competitive and dynamic. The ASEAN community shall have a more enhanced role and voice in addressing international economic issues in the global arena. Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, and welcome to another round of Kapihan sa PIA Cebu. This is your host, Ferliza Calizar Contratista of PIA Cebu, and we are in the middle of summer, and it's actually very hot, and we are also oozing with vigilance and enthusiasm in today's Kapihan because our topic is all about youth. With my co-host, of course, Ms. Annabel Lagrosas. Good morning! Welcome sa Kapihan sa PIA, din nanukad mismo sa Governor's Gallery sa Capitol sa Lalawigan sa Subo. Okay, so di na ta maglangay. Di na maglangay, no? Daghan kayo taong paghisgutan, may kalabutan sa mga kabatanunan sa mga programa, ang atuang sangguniang kabataan, ug dunay mga balaod nga paghisgutan niini, ingon man doon na pagit sila daghang dako nga kalihukan. Yes. So atong imaila-ila karon, no? Dili man ni siya by order sa edad. Kung man sila mga batanon. So unahon nato ang Regional Convener sa 11th National Youth Parliament, Mr. Nicky Laborti. Good morning, sir. Thank you so much. May buntag sa tanan. By the way, National Youth Parliament is a bayanial program of kanang NYC nga policy body nga mo recommend kung unsa ang mga kanang gusto nga polisiya sa mga batanon. So of course, I'm Lenby Laborte and I was chosen as the regional convener for the Central Visayas. And now we are pushing for 10 youth bills that we have passed, no, about education, employment, participation, environment, and health. And 2 resolutions. One resolution kay ang pag-push jud sa SK na election. Yes. Yes. No, so nindot to. So mga parliamentarians ni sila. Tigmug na og mga balaod pero mo rekomendar ni sila nga mo ni angayan ug haom alang sa mga batanon. Okay? Niya po din ato ang chairperson Provincial Youth Commission Cebu, ang MPA Executive Assistant 3, Mr. Charlton James Canoy. Yes. Sir, good morning and welcome to Kapihan. Good morning, Ma'am Annabel. Good morning, Ma'am Ferliza. Good morning sa atong mga interns sa nagkalain-laing media outlets sa dili sa Dakbayan o Lalawigin sa Subo. Maayong buntag sa mga kauban. So ako ang chairperson sa Provincial Youth Commission. Mao ni ang komisyon nga gi-aprobar, gi-create sa sangguniang panlalawigan sa Subo alang nga mao'y mo handle sa mga youth activities and programs sa tibuok lalawigan sa Subo. So tingali sa ato ang discussion karon akong mahisgutan ang mga plano o mga programa sa Provincial Youth Commission para sa atong mga kabatanunan sa tibuok lalawigan. Okay, so isang para nas kabatanunan, klaro po na makabenepisyo po na atong katigwangan. Okay, yun yan niya po na ato ang Regional Youth Advisory Council, si Mr. Aldwin Joseph Impases. Good morning sa tanan. Good morning, ma'am. Ako dahil si Aldwin Impases, nag-represent
Youth Advisory Council. Actually, composed na siya sa mga different line agencies, including youth serving organizations and also mga youth organizations. I'm also representing the regional network of NGOs diri sa Region 7. Later on, ato i-discuss sa mga agreed statements o sa Regional Youth Advisory Council. Naunsa ni ang Regional Youth Advisory Council kay dili tanan familiar sa ating kasana council. Okay, daghang salamat. Unya mo hatag nato karon og kana bang paghanay tungod sa inyong tinguha nga ipadayon gyud ang piniliay sa sangguniang kabataan niya din yung atong representative Sa Commission on Elections. Attorney Veronico Patalcorin. Sir, good morning sir and welcome sa Kapihan sa PIA. Buntag sa tanan. Unsa may update na to karon kabahin sa SK registration? Kami gapadayon sa to ang buluhaton sa pamalit pagpangparehistro sa mga sa SK sa barangay Butante. So nahuman nga Butante sa SK mo sa barangay kay na may its bracket nga SK yapon sila under the new law. So muna nga kami nagpadayon bisan pag nahihong-ihong nga sa mga move sa taas kung tagasiguro kung malahos ba na nga ilahang move sa taas nga iuswa kami naglaom nga dili po sayang ang pagpapalagda. effort. Kay okay namin kapalikat. Kay hindi pang trabaho ang udi mahuman, sige lang unda-unda. Murag laay pang minawon, pero trabaho na eh. So may mukhang buluhaton. So kanunay na nawat kapon mi sa mga kuan ba, mga matagwatan sa kada kalungsuran sa mga pagpalisto sa SK para sa barangay. Mahuman na siya karong April 29. Yes. So far sir, na pila, kumusta nga to ang registration? Well, ka-expect me nga ang kinaiya sa Pilipino mo gihapon nga sa katapusang adlaw mapila na sila. So karon di pa kayo Punsiso. Oo. So expect na mi ini nga gihapon bisa kung sana to pahibaw sa katampan nga kinahanglan parehistro mo dili sa deadline. Ganahan din sila deadline kay thrilling ko sa deadline. So mo may ang mga kinaiya nga sila na po magbabot, sila na po gusto thrilling nga magbabot, ari ra sa pamilya. Magbabot nga ko nga taas pila o sila mutana ko na mo sa mga kasi karon karon pa mo pila. Sakto na sir magpaabot ginugo ay. Unya kanang kabahin sa pag-awhag na to nila di man lang kay kamo ang miawhag nga mo register sir no. Apil man ni sila ang sa so far atong activities kabahin na naa. Sige, actually, ang kaning Regional Youth Advisory Council, para ma-explain na ako siya, akong gayong paganina, composed din siya mga line agencies that na mga youth programs, including mga youth organization o mga civil society organization. Ang ilang na-observe yun kay una, dili po yun popularize ang SK Reform Act, which is ang kanyang bagong balaod na RA 10742. Kaya ganong importante siya mapopularize o ganong importante na sa second objective po gano'n namin din karon is to help COMELEC po na to really inform the grassroots, particularly sa grassroots. Kaya ang coverage sa media o sa hindi mag-imabot sa tumoy-tumoy dahil labi na sa Region 7. Considering na ang Youth Advisory Council is composed of line agencies, sama sa DNR, sa CHED, ilang gibuhat karon na tanan na yung mga sessions nila sa youth, ilang gi-appeal sa ang pag-inform na register o kung ano ang unod karon sa SK Reform Act. Interesting ni siya na point kay after sa Davao National Conference, kaya namin may Davao National Conference last month, kung kami tulo na po yung ato. National Youth Commission asked us, imuta na ang RA 7 kung unsa ang commitment sa Philippine Youth Development Plan. Ang Philippine Development Plan na nasa 9 thematic areas na ato lang i-focus ang katong pinakausa, which is pag-push yun sa SK elections. Moto ni commit ang area na sige, for the whole 5 months together with LGU ang mga lipay kay na ang Provincial Youth Commission sa Cebu, marang isuporta yun siya
mo niya among trabaho una ako juga. Para sa kanang kasayuran sa atong mga suking tigpaminaw, no? Pwede ka nang salient feature bitaw sa Reform Act sa SK. O sa may mga reforma nga gi-introduce ang bagong balaod? Actually ma'am, sa atong SK Reform Law, naa na 5 kabuk nga main highlight yun. So naliya ang atong changes sa age, nga inclusive yun siya sa katong unsa yun ang age bracket sa youth according sa Youth in the Nation Building Act. So naman 2044, it's 15 to 30 years old. Wala siya ang nag-compose sa KK. Pero ang pwede nga mudagan as SK official kay 18 to 24 years old. Kay mao man na siya ang kanang i-dissect man i-buhatan law bracket. Ang 18 to 24 mo na siya ang core group sa youth or core youth na group wherein mature na sila and dependent na sila. So kung unsa man ganito ang issues before sa SK nga katong mga corruptions and whatsoever, kay liable and accountable na po sila. It's because naano man sila sa legal age. So 18 to 24. Yes, ang so ang 15 bata ra, ang 30 tiguang ra. Kasi ba, naapod niya yung mga young adults sa 25 to 30 i-consider nila nga start up na siya ang family, pero at least involved niya po siya sa youth activities sa So sa to, ang ikaduha? Ang ikaduha is natay pinaka-nindot nga provision ng kaning anti-political dynasty, of which gitagaan og siya sa katong mga ordinary young men nga mo participate mo dagan as SK official maski wala sila captain sa panggobyerno kay dili man pwede mo dagan ang mga batan-on nga naay kanang relatives up to second degree of consanguinity and affinity sa katong mga government officials. Manay karon. Sa bagong balaod nindot, no? Okay. So nindot kayo, so equal chance. Putol na nato daan nga naapa sa mga linghod pa. Oo. Yes. And third, natay fiscal autonomy. So ang SK dili na siya ma-manipulate sa mga barangay officials and government officials sa kaning mga activities nila which involves kanang mga budget ninyo. Mga budget. So dili sila magbuhot og asa padong inyong kwarta. Dili na magbuhot kung unsay kanang budget sa 10%. Pero given that daghan siya mga requirements para ma-monitor og tarong ang cost. Yes. Nasa po sila yung participation. Nandiyan po yung participation. Ang barangay. Musabit man o report ang mga SK nito sa itang sabi ng barangay panglungsod. Then nabot tayo ka ng youth investment plan. No? Na-siya ka ng comprehensive barangay youth investment plan wherein 3 year siya nga plan created by SK together with the KK or Katipunan ng Kabataan. So mali ang constituency sa SK. And natay annual na motivation specific kung saan yung activities per year together with the budget. So usan siya sa requirements para maka-access sa funds ang SK officials and magtarong nila ang gamit. Okay, so nindot na no kaysa akong panahon na sa KB chairman ba. Wa man ni kwartahe sa una sir no? Wa gyud ni kwartahe tinuod. Wala gyud kanang voluntary gyud to. Wa po'y sweldo. Public service gyud to ang amuas mangkog do naman gali mi kinahanglang pondo mo tong kwantong magpabayli ano ba tos bukid pa nay no magpabayli para do na kay ko ano niya unsay kaliukan sa barangay ikaw support ka wa toy kwarta gyud tinuod way kwarta unya karon do na mo'y 10% nga budget from the barangay sa barangay for projects. For youth projects and does it also involve allowances? Yan na siya ikuha sa 10%. Ginamay mga appropriations pa na. And fourth na provision, ang ikapat na highlight sa kaninga reform law is ang pag-create ng local youth development council. So, ano siya sa provincial level and sa city and municipalities, it will consist of the SK President, Federation President and Vice President, together with youth serving organizations and youth organizations. So youth organizations, mali siya organizations nga accredited by kanang sa local and sa commission nga ang iyang focus sa advocacy is more on youth and majority of its members kay mga youth na nag-edad of 15 to 30 years old. While ang youth serving organizations, mali siya mga civic organizations or NGOs nga ang ilang focus sa program kay on youth pod
pero not all of their members ay nasa age bracket sa youth. So pili ka itong mga lapas na 30, parang ilang mga works kay towards youth programs. Murag sila ito ang consultant, sila, no? Nga mugiya dining kuan. So dili lang kanang mga batan-on. Dili lang niya. Sila po ang mo-finalize sa local youth development plan nga gi-propose sa kaning sa SK and DP either mga youth concerns. Nindot, kaya doon na po yung tan-aw, no? Sa kining mga plano. Sir, doon na kay ikadugang? Ako lang ikadugang, ma'am. Isip kanhi SK, kung ikaw ma'am KB, Kabataang Barangay, isip kanhi Sangguniang Kabataan Chairman sa ako ang Dakbayan sa Toledo. Nakita na ako nga ang bagong SK Reform Act advantage nindot o epekto niya sa mga bagong mapili kung kaluyan sa Ginoo mahinayon yun ang Sangguniang Kabataan election. Kaya ako sa akong experience isip SK Chairman, kay lagi dili pa ko legal age, na pa ko 17 pa ko atong mga panahon na. Ang among budget, ako sa akong barangay atong panahon na, ako usa sa mga pinakadako og budget sa tibuok Toledo, kung 10% ang basihan. Pero dili ko mismo ako isip gipili nga SK Chairman sa among barangay, dili ko maka-implement sa ako ang mga proyekto nga gusto tungod kay una, dili pa ko wala pa ko sa legal nga edad, ang firma ang mga papulis. Unya ang budget sa SK magdepende sa gusto sa kapitan. Unya ug dili sa nimo uyunan ang kapitan, so ang imong budget sa SK yun matanggo. So mao na nindot kaayo nga naay fiscal autonomy ang bagong unyang mapili nga mga sangguniang kabataan officials tungod aron mahatagan yun sila na mismo gikan sa ilaha sa mga batanon kung unsay gustong programa o mga proyekto nga mo para gyud sa mga batanon. Nindot ng inyo kay kining kuan magyud ni kanang election magyud. Ang amo sa una sir taas mo kamot. Taas sa kamot na. Ang among natanawan sa side sa Comelec, ano na advantage karon tungod kay di na maka-appeal kaayo ang mga ginikanan kay labi na sa mga 20 na pataas. Kay naobserbahan na mo sa mga reklamo kidnapanay. Kidnapon mga bata, yung bikas po, ang ginikanan po kidnapon. Mag-abot sila dito sa voting center, inigabot sa mga bata, kwaon sa mga ginikanan, kay bayran na, unang ginat kayo. So kung gibayran ng bata, bayran po na ginikanan, so muna, tungod kay control ang bata, sayang man ginikanan ito idara. So samtang karon tungod sa kadaghan po sa butante, bracket 15 to 30, lisod na po na ang palitay tungkol sa kadako sa butante, kadaghan sa butante. We are expecting 1.3 million voters sa SK for Region 7. 1.3, Region 7 na. Yes. So, muna nga, hamak sa mga mamalitay, kung mapalit na sila, tungkol sa kadaghan. So, sa kasyudad, nandito sa kabarangay, mukusitute na po na siya kaya ang atong botante karon is 4.4 million man. Sa whole Region 7, including i-include nato ang Negros Oriental. So, i-exclude nato ang dito. Constitute na siya mga 40%, 33 to 40%. So, kung mula sa SK, yung niya dagang kakwarta, bisang po dagang imong kwarta, halak na, kaparado po kanilang sir o kapitan, tungkol sa kanan po sa inyong mga butante. So muna natanawan, lubintahan na kaya sa una ng board, nag-SK sa barangay, 200 lang voters, so kaya sa mga ginikanan gustuhan. Karoon kayo mabot naman na siya 500 na voters. So, bukat-bukat na. Bukat na po. So muna, ano niya, sa una po, lisod kayo na to. Kaya ang malawag na to, di bang lisod ng mga SK, kaya katong sa una 15. Ilahang pang-portion ang mga kuwan. Mga signature. Para maka-access sa funds. Ang mga amigo nila, parehistro lang so karon ini-investigate na mo. Kisa may kahinan ni sequence, hindi mo pwede kasuhan kay bata. So mo na nindot ni, at least, taas-taas sa bracket niya. Accountable na sila, sir.
May matingata nga mga maniapil ang pataas sa 24. Ang pagkatanawan sa rasyonali, kasi di mo kapuspon ng mga barangay election, mapunta sila 40 isking hapon. So mga para nga, di mo mapuspon, kasugya po sila sa 30. Kaya gila pa na 35 na ilan. Isking na ako. Nyawa mas laysa, lagi kay tungod sa sigig ka postpone. No? Supposedly, ang election sir sa SK will be on The same day. Tansan, sir? Padungan man sa ito ang barangay. Kaya dumaan lang October 23. October 23. And the filing of certificates of candidacy? Magsugod sa campaign period nila. July. Dili. August. Uy, pag-file nga campaign dito. Filing nila sa COC. Period na to sa campaign period nila. So, kung file sila, kunya ang naka-nindot kay edad lagi, galing magpili ng uban, asama ko sa barangay ko, o sa iski, kaya pwede man po sila makalansar sa barangay. Pwede man na yung saray mo lansaran, hindi mo lansar po ng iski, lansar po sa bunia sa barangay. Yung saray ito lansaran. O saray lansaran. Kung ari ka gusto yung kang magpabiling batanon, SK ka. Kaya kung gusto sa ka nga ikaw ay batanon dito sa konsiho, ato ka sa barangay. So, nindot na no? So, tumusbon ang makadagan 18 anyos ngadto sa 24 anyos apan ang mamiyembro sa SK gikan sa 15 hangtod sa 30 anyos. Yes. Maulitaw o madaga o maminyo. Pwede ra. Pwede ra basta ang edad utob sa 30. 15 paingon sa 30. Masayon man i-manage daw ang mga batanon mo, mas lisod man inoon sa karong panahon na, di ba? Mas lisod man. But anyway, grabe ka vigilant akong tuhod na ganing mga social media and all. Dali na kaayo ang sense of leadership and values, makita na kayo na to. No? By the way, naamot diri ka na akong tapad, Ms. Han? Yes, ang head sa Cebu City Youth Affairs, si Mr. Jess Anthony de la Cruz. Welcome, sir, sa atuang kapihan sa PIA. So, sa kalihukan ninyo sa nagbayan sa Sopo, yes, sir? Yes, sa youth. Ano siya ikaambit ka? Sa inyo ang kalihukan ka? Karon, ma'am, this summer we have two major activities for the youth of Cebu City. We have the annual Cebu City Barangay Summer Camp, which will be this May 5 to 9, and hopefully sa Badian. So then after that, a week after, we have the first Cebu City Youth Congress at Crown Regency Guadalupe. Wow, okay. So itinguhan ninyo ang inyong kongreso, sir? So first, part ang topics of the Youth Congress is the Sangguniang Kabataan Law, which kanang bag-oron, ipa-approve, and at the same time, the reorganization of Task Force Youth Development. Because in absence of SK, there is this FYD in the barangay. So there is a new rules implementing the FYD, which is among reorganized na from 8 down to 4 members, and ang mga age at FYD from 15 to 30, di-increase na sa to 18 to 24 ang mga members. So these FYD are the ones administering the budget of the barangay SK budget, since wala pa man tayo SK karon. So mauna. Then at the same time, we will be also educating our youth on the future federalism government, and we have also topics on HIV awareness, and because sad to say, Cebu City is one of the top 3, number 1 sa positives HIV, and at the same time, teenage pregnancy, because currently we are number 1, the Cebu province is number 1 in teenage pregnancy. So one of the mga topics during why labot ang drug addiction? We have also drug addiction, because we will be also launching Youth for Volunteerism. So our Youth for Volunteerism would be divided into different fields. Volunteers for drugs, health, environment. So there are different fields wherein the youth would like to volunteer, and we will call them kung unsay need namo for such activities. Bitaw, no? So, nindot na, laban na panahon karon sa summer. Pero panahon sa ating eskwela unta, kani pong mga estudyante, kung asa sila nga lugar ng eskwela, ang ilahang ka ng participation ba, di mahunong, no? Dili lamang ngadto sa ilahang
barangay. Kailan ba atong membership sa Cebu City? Sa Pinakabog Youth, ma'am, that's our problem. So it's been a problem of the city or even also the province-wide. We don't have exact statistics of Pinakabog ang youth and of school youth, in-school youth. So with that problem, we are also having this project, the youth profiling of Cebu City. We're using since we are all in this technology world, wala namin naggamit og papers in our profiling. It's a paperless profiling. We have this app. It's a partnership with somebody from a private sector. So it's our profiling is using a cell phone wherein there's a in the application there's a you have to fill in your name, your age, everything. So probably we're eyeing up to the end of July, we could have numbers of at least 80 to 90% of the numbers of out of school youth, all youth in school and all youth of Cebu City para makakuha namin kung pila yun kabuk ang numbers kay yes, and hopefully inyo nang makabig pagparehistro karon sa COMELEC. Yes, actually with regards for the SK registration, just last week we had this school caravan. Every morning, it's been my agony, but at the same time, a pleasure that I wake up early in the morning because I have to attend flag ceremonies of the different public high schools because mo inform ko that we are currently having a youth registration for SK. So kay lisod mo kayong iagni karon na magparehistro ang kabatanunan because also nagsige mas gunig irog ang ato ang SK election. So maglisod na ta nila invited. We also have barangay offsite registration for the youth. So until April, di lang ko sure, April 5th, more na human naman siguro. So ang offsite registration for the youth. Okay, yes. So nindot na no niya kanang katoy mong giingon ganina attorney nga kanang 1.3 million ang inyong giasahan nga mo ko ano? So pila ka karon ha? Now the number of 1.3 million for the entire region, the provinces of Cebu, Bohol, Siquijor. Yes, we have 1.3 million. Without Nag-Or? Wala, 1.4 million tagong apil ang kawan. Negros. Negros. So, registered na ni kani 1.3. Yes, how kung nato, dinhan na nung tayo data sa edad ubisikot so nato sa 30. So gi-extract na lang ni sa COMELEC. I-add na lang tong back off 15 to 18. So namatay data. So more or less, mga 1.3, posibleng hindi po kaabot to 1.4 million kay kapit naman ang deadline. So muna ang mamutal sa scale. Okay. So siguro, sir? Siguro ako lang tagaan o highlight lang ba kay sa lapin na sa SK Reform Act. Kaning gitawag na KK or Katipunan ng Kabataan or gitawag ni sa Youth Assembly. Ang SK magud sa una ay wala mang gitawag na sa batas ko ba sa law na ang Youth Assembly na sila gitawag monitoring power. Karon magud kaning Youth Assembly kung natanaw nila dili functional ng SK o nag-corrupt na sila mismo pwede yung patantang kanang Youth Assembly. Kanang Youth Assembly dili na siya elected. Ang Youth Assembly is the number of youth in a barangay. I-organize po na sa DILG o sa NYC. Nakali sila sa NYP, moni sila actually ang tanaw kung na-monitor po din. Sila man ang monitoring eye sa National Commission ng DILG. So, anong patandi na siya na i-emphasize na ng KK? Kaya ang power mo of planning is not just for the elected, but actually for those who are registered in the barangay. Sila man ang approve sa barangay development plan. Nakanang barangay development plan. So counterpart ni siya sa barangay assembly. Counterpart na siya. Ginawag siya o youth assembly. So mayroon tag mapping. So gingon siya mapping. Kanang mapping, wala diha na ilista mo na. Isa yun ang naa sa youth. So mayroon kag isa may wa makapil-apil. At least nakailista sa imo kag isa may wa makapil-apil. Ang importante mo gud ani kay we are training our young people to be balik sa
pagka-observant o pagka-keen kung giunsa paggamit ang 10% sa usa ka barangay. Di lang kung hisguton barangay kaya sa amo ni project last time, pero kada barangay ilang 10% is maabot ng 20 million. So kung imo na ihatag ang fiscal autonomy sa usa ka elected official, ang 20 million siya na wala say body na mutan-aw giun sa paggamit ana. Dali kay prone kina sa corruption. Mo na kami sa area karon kay boss mami o different line agencies. Kaya hindi sa living o namin programa sa youth. Pero igambot mo sa barangay, unsay programa ni para sa pag-uplift sa poverty. Wala man sila, so sila yung hatag ko. Karon kung nanay youth plan ang naa sa barangay, mingon sa disability, sige pwede ta mag-partner. So nanay partnering mo hita po on the ground, dili na imposing. So you are creating empowerment grassroots up rather than top down. So, example, mga civil society organization, namin programa about the youth. So, dili na mingon sa barangay, o si programa, mingon, more than priority, una na mo is drugs. Sige, usawa man na ito, mag-partnership ta. So, na yung partnership building na hitabo sa ubos. This is what we call collaborative governance. And this is what the law provides. So, munang interesting ni siya, kaya we are really championing what democratic spirit on the ground na appeal ang kabatanunan. So, ang pag-move pa lang ani or pag-postpone na po ni, kinapasa man in 2015, ang pag-postpone na ani, wag din na ito ni ma-realize, puro lang tayo appeal, puro lang tayo istorya to take this as a Republic Act. Una, si JLG na pag-awas yung memorandum circular karon na ingon ang tanang local government units na palihog, i-functional na inyong local youth development council, which is nalipay ko sa probinsya sa Cebu. Kaya bisag wala pa na narakuan, ilan na yung naging functional, pero dili ta ng LGU pa. Kaya tumod lang yung sililingon na i-post, i-move. But actually, this is a Republic Act. So the LG come up with a memorandum circular. Kaya kung di nila ma-post, part na sa ilang mga issues and concern. So may election o wala, kinalang functional yun na, no? Kaya pinili man mo sa mga pundok sa mga kabatanunan, no niya. Dili na lang di ay limited ang inyong project, no? Dili na mo kutob sa basketball, para sa disco, apil na mga livelihood, uban governments kuan, no? Actually, maminod ka ang batas kay diingon ko sa dire na ay 4 thematic areas na himuan yung plano. Dili na pwede basket lang. Ang basket is actually just a percentage, but the main problem kita dapat naging kay evidence base. Sa na klaro ang gitawag ng consultation on the ground. So yun ang proseso kay ang batas na ingon sa inani ang proseso pagplano. Dili ingon na lelahi ang initiative inani sa proseso. Nanay for plataforma. So nindot no kay nana sila kanang education on fiscal autonomy. No, nana sila ana ba? Tudluan na sila sa proseso. Dili pag-shortcut sa proseso kung unsa pagkuha sa kwarta. Yes, sakto. Kaya before natin i-open ang floor for questions sa media, atong pangutan sa napa-i-share ang province sa ilang activities for the youth, si Sir James. In addition sa gihisgutan ni Sir Aldwin, ang pag-activate sa mga local youth development council and offices sa lain-laing kalungsuran sa lalawigan, ang Provincial Youth Commission inihangyo ni Governor Junjun Davipe nga musuwat ang halangdong gobernador sa atong mga local chief executive sa mga mayores sa kalalayang lungsod, enjoining them to activate sa ilang LYDO. Kaya nakita manggod sa PYC during sa among consultative and coordinative meeting sa tanang sektor sa mga kabatanunan sa miaging buwan nga ang atong mga local government units problema gyud sila kay walay youth focal persons ang atong mga kalungsuran. So dili gyud functional ang LYDO, LYDC sa mga kalungsuran. So nihangyo mi ni Gov nga musuwat sa mga mayor unya ang among target ana is karong buwana o sa Mayo para sa dili pa matapos karong tuiga ma-activate na ang mga LYDC sa mga kalungsuran. Yes, nindot kayo na, no? Kaya ba ka sa experience ba sa mga batanon, ano ba sa inyo mga chief executive or sa mga kadagkuan, no? Sa local government units, parayi grugyod na. No, mamarayi grugyod mo. Nya ka mo, kanang kusog pa kayo mo kuan ba? Mo hatag og ideya ba? Mahimong inyo ang ideya, dawaton, no? Pero kada pa mo sa kitab ko nakahuna-huna mangusta nga mayo to nga ideya. So kamo sad sige na sa mo pahinumdom sa inyo ang mga kuan
inyo ang mga kadagpuan nga tabang taon ni Sir kay mas dako man gyud og tingog, no? Powerful man gyud ang chief executive or ang atuang mga gobernador nga maahan-ay pud, di ba, kay mo betaw niya nga atua mo'y maabot, mo'y musunod maglingkod sa lingkuranan nila. Di na nila danon pag naog nila, di ba? Dili na nila. Okay, so siguro ato nang kay aron nga makapangutana nga tuang mga sakop sa media. Good morning, I am Mary June from Brigada News FM. Ang akong question for Congressman Attorney Veronico, Attorney, pila na ka% ang atong mga registered voters out of 1.3 million for SK? Unya, pila po'y budget na to for the barangay and SK elections? Well, ang budget na to is provided by law. So, kung masayop, anak yun ni sa SK lang, or sa SK barangay election, mga 7 to 8 billion. Kaya may puno nga 800 million itong paggustuhan para ron. So, muna ang nasud sa balao. Unya, kanang 1.3 million, muna na karon ang current nga number, dili kayo nga muna itong projected number. So, we have now 1,348,051 as of kuan siya registered na namatay hirin sa January 16, 2017. So, namatay hirin every quarter. So, nga dili yung kay tanawon pa man to kung qualified pa, kung dili pa, kasi kung na-reso na to sa lain barangay. So, as of sa election registration board hearing nga na-approve, January 16, 2017, 1,348,051. So, excluding Negros Oriental. Okay, so nga Negros Oriental, galipong pumiin kay sa mong jurisdiction, sa Comelec, apil pa naman Negros Oriental. Pero ilang data, gilahi ko sa Picas Region. Pero sa and then ang ito ang butante sa North Region is 4.4 million. Apil at iskian pura sa apil sa barangay. So mana siya ang Pili target na to. Target na sa SK. ang target na to is 100%. Pero what may kibaw, kung sa kadagaron ang 100%. Tungkol kay what may data, itagatan may statistics, o kinsa sa Philippine Statistics Office pa, sa BSA naman ang kao, sa BSA. Kung na-data, kinsa kung naman ko yung matay, ito kayo baon ng mga idara. So, dinut-kununta kung may database na magka-exchange na niya kanang iso sa una, Philippine Statistics Authority na mga, tingnan ko, mali. Kung pwede gani, wala natin registration, ano naman, ang malawag ng inyo, nga, bali, kung 18 years old, you are a voter. Diba? Kung natin, we have a law, kaya subang po kayo magkagubot, inibalhin, butar ko dito, butar ko dito. So, kung nalang tayo connection sa araw na ang data na to, accurate, pero wala pa man tahanan. So, mo ka na ang ito ang data ka, we're expecting gamay na lang siguro, mutubo na lang siguro ni mga siguro 1.4 million mo niyang overall siguro ang putante na to sa SK. Kung mahina yun sa October. Kung mahina yun. Sa 7.8 billion, pila na ang for SK elections? Usag man siya. Usag man kaya usag minit, parehara ng mga mistaha. Ang mga bali, mga lumilihok, parehara man. So, mo na more or less, mo na ito ang budget based on the law. So, simultaneous ang election. Yes. I'd like to add, unsay ning tabotong 10% of the barangay funds katong wala yung SK elections before? Speaking of Cebu City, the 10% fund na ganang gilain for the SK was given to the Task Force Youth Development. So these TFYDs are youth members. They are being chosen or appointed by the Committee on Women and Family Affairs in the barangay, because they will serve as the chairman for the FYD. They are the ones who
do the budgeting, the planning, and the implementation of the youth activities using the 10% funds of the SK. So for this year, we are checking on the FYD funds of Cebu City. So, naagyo mga barangay na ilang yung gigamit ang ilang 10% budget sa youth activities through their FYD. Now, just to add on lang po for the SK budget, part of the SK budget sa 10%, we allocated 10% fund to be used for the SK election as subsidy to the COMELEC budget. Yes. So, ang kanang FYD fund, makaingon kita na kanang gigamit siya because before na magamit sa mga SK, they have to present a plan and make the plan approved through the DILG before nagamiton sa barangay. Then, it needs a resolution signed by the FYD members before ma-release ang budget sa barangay captain or barangay treasurer. Okay. Corina from Provincial Information Office. Unsa may mga pagpangandam ninyo karon nga hapit na ang deadline for registration, mag-increase ba mo sa number of employees or unsa man sa dang dugang ani unsa man inyong ikasulti sa mga wala pa na register? Doon na ba mo yung mga empleyado sa tagsa-tagsa ninyong kabuhatan? Si Kansa, si Director sa ang atuang number of employees maon rin hapon kay continuing mangod ang atong registration. So unya halos-halos na po nakalisto sining agi kay katong na-postpone na election, gamay-gamay na lang napulong nato. So ang katong na lang bangko nga linggo 15 mao na lato yung atong 18 kaya sa barangay. So muna nga ato ang workforce mamaon lang gyapon pero gi-analyze na po na namo makaya jud namo. Bisan pa o magbonsisok ng mga tao on the very last day kaya gyapon na namo pero panington lagi bigbugbog kay tungod kay sa daghang tao. Ako sa tong klarohan sir, katong nag-18 no ang bag-o nga ang nag-15 or mo 15 siya at the time of election, 14 pa siya, pwede siya makaparehistro? Ang basihan nito is the date of the election. So kung 15 siya, on the very day of the election, may qualified siya. Qualified. Pero katong nag-18 na sir, ang database nato sa 18, kung 18 siya, makabutar siya sa barangay, makabutar po siya sa SK. So, the same database na usa naka-database. So, kung nakaparehistro na siya at the time, 18-year-old siya, dili na siya angay para mo. Hindi na maparehistro sa SK, kaya ang database na extract naman lang to. Okay. Yes. Napod ko yung dugang question for Sir Kanoy. Sir, since nagtabi original data, napakay data sir sa pila ang voters or registered voters karon for Cebu province lang or Cebu? Data for SK? Yes. Okay. Yes. For SK, wala tayo data sa karon pila ka botante ang sa tibuok lalawigan. Kay sa information sa kadaghanan, ang atong ordinansa na-approve atong 2014, creating the Provincial Youth Commission, unya ang atong na-activate siya, pinaagi sa ka EO nga gi-issue ni Governor Davide last year to December of 2016. So ni-assume ko is December of 2016. So karon bago pa lang yun kaayo, nagkapakapa pa ang komisyon, nara ko'y usa ka staff lang, paglunis lang na dumagag usa. So pero sa bisan sa kagamay sa panahon, kamubo, naka-conduct nami og provincial consultative and coordinative meeting. Among naisgutan dito ang youth mapping sa parehas sa gibuhat sa Cebu City para makuha namo ang data sa mga out-of-school youth, sa tanan, sa SK voters sa tibuok lalawigan. Si Sir, doon ay kaning listahan na rin. Dita gani sa butante. Sa Feel free to ask me. Sa Bohol, we have 305,431. As of January 16, 2017, albihire. So mapuno na puno ang ginigamay rin siya mapuno ini. Kung kayo nakurot-urot na. Okay, sa Cebu, we have 1,017,270.
Sa Siquijor, we have only 25,750. Di lang ako hisgutan ng Negros kay dahil lang na siya ng region. Pero sa amo, jurisdictional, apel yapon sa mga. So mo ni data. I hope na-answer lang. Sige, thank you, sir. And then, I think we're at the last question na lang ni sir. Unsa man nga concrete or mga pagpangandam ninyo sa mga teachers for the upcoming elections? Yes, sir. Oh. Si sir na Isang ilahat. kung sa tuwa-tuwa ang teachers, andam dyan na. Bisan sila nila andam, mapukus silang pangandam. So muna ang ato sisiw na sa mga teachers kay kadaghan na sila nagbalik-balik niya, daghan pa yung training na to i-undergo. So muna ang ato nga bali assurance nga ang mga maestra, they are impartial, mga maestra, mga kamao, ang mga maestra kasaligan. So muna ang i-guarantee nga watay problema sa pag-handle sa election without teachers. Pahayoon na nato ang parting statement no. Doon na mo ikapuno, awa na mo ikapangutanang, ikauhag ninyo po sa inyong mga kaubanan. So unahon nato si Sir Linby Laborte, ang ato ang regional convener alang sa 11th National Youth Parliament. Sir. Yes, regarding po sa katong imong question ganiya po sa pagpangandam. So if mo siya sa COMELEC, ang sa Regional Youth Advisory Council po, we remember ang NYP na aming umaabot karon nga Provincial Youth Fair, and we are targeting 1,000 youth from different sectors dito sa Cebu Province to join. And ang kanang Provincial Youth Fair kinahanglan siya 3 components. So first, naaniya ang katong youth exhibit wherein line agencies will showcase their youth programs and make it more accessible to those youth na dili kayo or wala pa kayo na-reach out sa kanilang mga youth programs para makaparticipate sila. Then second, na ay forum on the afternoon. The forum will tackle on the say youth situationer kaning sa PYDP, na apoy mga best practices of youth in local participation in local governance, and also mga plug-ins sa different youth programs sa mga line agencies like kaning mga TESDA skills training, sa CHED nga mga scholarship programs, may nga na say naay kanang youth project pod nga national finalist sa Unilab Ideas Positive kani sa Cebuano Youth Ambassador nga bida best match. Pwede siya, na-target siya sa issues sa issues on blood donation. So na po yung mga kuan. After that kay naay youth dialogue, and of course signing of memorandum of understanding sa LGU, non-government organizations, civic organizations, and youth organizations supporting youth programs diri sa local. And after that, naay kita ang Bisdak Kalingawan. So it's a talents night wherein we showcase kanang mga Cebuano youth talents. Kanang sana siya? This will be on April 26 sa Robinson's Galleria from 10 a.m. to 9 p.m. So and youth fair. Yes, youth fair, and hopefully we are looking forward for COMELEC no nga unta maka-partner nila para ma-include po naman sa ang offsite na registration for SK. Ilabi na it's exactly 10 days na lang before deadline sa SK registration. So, dapat natupad hopefully before sa Holy Week nakapadangan na mo sa inyong request. Okay, thank you Mr. Linby Laborte. O niya si Sir Aldwin, sir, dahil kayong salamat. Sige, ang ako lang siguro damang gitawon itong threat para sa mga na threat siguro ni ang dili pag-posted sa election. So ako lang siguro mensahe na sa ato mga official karon sa Kongreso na by 2022 kung na mag-election, almost 50% of voters are young people. Kung gusto mo na nindot ang inyong humot sa inyong pagdagan, nagaig yun ninyo dakong pabor ang kabatanunan kay sigurado siguro na niya pagdaog mo champion mo sa mga millennials. So hopefully kana na mensahe masabtan na nila kay ang mga millennials karon hilom-hilom na napunuhay pero actually law pinaslang ugot.
Hindi ko na nakalimutan na. Hindi ko na matamaman. So, isip kami sa area, salamatong kayo ko sa church, sa Tesdas Dole, kinaan sila karon supporting us with this program. Okay? This is a sign that different agencies here in Cebu, in Region 7, is really supporting the youth programs. Daghang salamat, makahilang mo sa tanto. Si Sir Charlton James Canoy, Sir, daghang salamat. Salamat, ma'am. Ako lang yung kuano ng kahigayunan sa mga makadungog o makakita ng kapihan sa PIA karong buntaga sa itong mga kabatanunan sa lalawigan sa Subo. Among ipaambit kaninyo ang mga daghan pa unyang umaabot pang mga programa at proyekto sa Provincial Youth Commission dito sa inyong nagkadayang kalungsuran. O welcome tanan ang mga kabatanunan sa lalawigan sa Subo nga moanhi sa among opisina kung unsay mga proposal nila andami nga mo suporta, no? Mo suporta nila. Og akong gi-invite ang tanan sa nga mga kabatanunan dili lamang sa lalawigan sa Subo o sa dakbayan sa Subo nga karong pitsa 26 ang among Provincial Youth Fair 2017 i-organize ni sa Regional Youth Advisory Council sa Region 7 kauban sad malipayon kay ko nga naapil ang Provincial Youth Commission sa Ariac 7 among gi-invite ang tanan para inyong makita dito ang nagkalain-laing unyang makahibaw mo sa mga programa sa nagkalain-laing national agencies para sa mga kabatanunan sa Central Visayas. Next Wednesday, no? Sir Jess Anthony De La Cruz, Cebu City Youth Affairs Office. Thank you so much, ma'am. So, I would just take this opportunity to inform all the Cebu City youth that we're very happy that Mayor Tommy Osmeña already issued an executive order for the implementation of Local Youth Development Council or the LYDC or LYDO. And our office is located at 3rd floor Legislative Building, Cebu City Hall. And if you have projects, plans or concerns, you may drop by the office and you may text our 24 hours number 0942-0707-538 for any youth programs and concerns. So we are very willing to help you and let's make tomorrow better than today. Sa katapusan, nagatong Assistant Regional Director sa Comelec Region 7, Attorney Veronico Pitalcorin. Alam sa mga kabataan o sa mga hamtong na dili na o bilong sa kabataan, sa SK election, sa barangay election, we do not need concerned SK. We do not need concerned citizen, but we need responsible citizens. Kapoy na kayong mag-isgot, concerned citizen na eh. We need responsible citizen nga magparehistro, nga mubutar sa sakto, kaya nga umaon sa barangay, ana sa tinta sa inyo ha, purpose. Salamat. Daghang salamat ARD. Nahuman na po ng atong usa ka hugna o grabe ka productive kayo o extensive nga discussion kabayan sa mga batanon. Ug dakong hagit ka na natong mga hamtong nga dili nato pagmon padayon ang pagbaga o ang kainit sa atong mga batanon aron sa pagsubay nila sa sakto nga dalan. Okay, so hangtod sa sunod na pod nga Miyerkules, kini si Ferliza Contratista sa PIA Cebu ang nanamilit mayong udto. Kinisab si Annabella Rosa sa DYMR Radyo ng Bayan Cebu. Magpasalamat kaninyong tanan sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga televiewers ug mapuhon. And ako, wa pagyud kapag ni sa paglaom. Ako gihapon barugan, no? Ang gipanulti sa ato ang national hero si Dr. Jose Rizal nga ang kabataan pag-asa ng bayan. Mayong udto kanatong tanan. The ASEAN community is committed, participative, and socially responsible. The ASEAN upholds the principles of good governance, promotes high quality of life, equitable access to opportunities, and human rights. The ASEAN community shall reinforce itself with resiliency and effective mechanisms to meet the current and future needs of the people.
Dynamic, harmonious, and united, the region stands as a community that's aware and proud of its identity, with a capacity to innovate and proactively contribute to the global community.